Scammer, Dorobo, walang kawala, hulog sa bitag. Kapag ka ikaw, gumagawa ka ng peking resibo sa serbisyo nila, peke ka. Ituro nyo kung sino mga bastos at mga nagbabanta ng gigipit na mga online lending app collectors. Dapat masampulan at mahulog sa bitag ang mga abusadong yan. Respetuhin mo siya, amo mo siya eh. Oy, dito mo bilangin sa harapan ng abogado. Ang kakapal na mukha nyo, ang amo ninyo, binabayaran yung 5,000? Hindi kami nakukuha sa drama. Hindi na po pwede yung bolahan. Hindi na po pwede yung pangako-pangako. Tapatin mo na lang. Huwag mo nang paasahin. Huwag mo lokohin. BNB Tagtulfo. BNB Tagtulfo. Karamihan gusto namin makita yung pang-aabuso. Na pag may nangyaring masama daw kay JR, ako daw po mananagot. Inabos niya yung pera namin, sir. Magkano nawala? Nawala. Alright, good. I want a picture of this guy. Thank you, sir. Masaya na ka. Ikaw lang yung last talaga taong alam kong makatutulong. Kung niloko ka, Respetuhin mo siya, amo mo siya eh. pinabayaan ka, inabuso ka, pinagsamantalahan, Huwag mo nang paasahin. Huwag mo lokohin. ipabitag mo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Siya'y matapang, maawain, matulungin, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Alam mo nang di tayo iiwan, siya'y nandyan hanggang makinig sa atin. Ako sa kanyang salamin. Nananatiling media. Laging nakasalamin. Hindi naman ako dulig. Bibitagin ang mapanlamang BNB Tagtulfo, kasama natin. Ilalaban ka hanggang dulo, maawain, matulungin. Pauwiin mo o hindi? Pauuwiin siya. Good. Kasi habang nalalagay sa alanganin, hindi mo papauwi ito. Pag-amo sa bato, bibitagin ka namin. Dali lapitan at takbuhan, hindi ka iiwanan. Magmamaba. BNB Tagtulfo, tagapagtanggol ng BNB Tagtulfo. ilalaban ka, di ka iiwan. This is the root of the problem. Hindi kami harassment dito. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng kamalan. Tagtulfo. Puntahan natin itong putok sa buho na travel agency na to. Tinitingnan natin, mukhang may lusutan dito. BNB Tagtulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. BNB Tagtulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Gwen, wag mo abusuhin itong mga malilit na tao. Tatayo ako rito sa mga tao na to. Ayaw na ayaw ko. May naaapi. Tututukan, maling sistema, bibitagin ang ugat ng problema. Mataas na presyo ng pagkain, aalamin at bibitagin. Pantay na serbisyo sa kalusugan, mahirap man di pababayaan ang paggaling ng may sakit. Di hihinto hanggang makamit mga minamahal
sa trabaho, tutulungan niya kayo. Tutugisin ang mapang-apuso, malapit man o malayo. Mga durobot putok sa puno, dudurugin niya kayo. Kriminalidad na siyang perwisyo, sisikapin na masumpo. Pabayat sakin sa gobyerno, ilalantad katiwalian nyo. Titiyakin, hulog kayo kay Ben Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Ben Bitag Tulfo, Matapang harapin ang anumang hadlang. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng kamali. Tulfo, ilalaban ka, Di ka iiwan. Tulfo, Matapang harapin ang anumang hadlang. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng Tulfo, Ben Tulfo, Ben Tulfo. Willing ka ba? Willing ka bang humarap sa camera? Ayoko po ng ganyan po. Wala pong camera ako po man. Ito gusto sa inyo ng maayos. Binibigyan ka namin ng chance na humarap ka. Nag-aral kami ng more than 10 years. Magpapakadalubhasa ka pa ng 3 years, 5 years. Tapos, gagamitin lang yung pangalan mo sa hindi mo naman nakita. Parang, di ba unfair yun? Kung totoo na, mabigyan ng leksyon yung tao na yan. Meron kasi nga nagpunta sa kliniko, isa kong klinik, ng may kasamang manager ng HR, kasama yung certain Precious Casey Bautista. Si Precious Casey na yan ay empleyado ng isang company dito sa amin sa Lipa na hawak ng agency na Humana. Pinakita niya sa akin yung medical certificate, nakalagay po doon, ang signatory doon sa medical certificate ay ako. Pero hindi ko po kasi nakita yung patient at saka hindi na ako affiliated doon sa Lipa City District Hospital. Nagpunta siya sa Lipa Doctors, noon siya nagpa-check up, pero yung medical certificate na binigay sa kanya is from Lipa City District Hospital. So doon pa lang, napansin ko talaga na medyo malinggiring yung mga sinasabi niya, kinikwento niya. It's very impossible na makapag-issue ka ng medical certificate and to think na hindi ko talaga signature yung nakalagay doon. And I've never seen the patient. Fraud na din na may tatawag. Si Precious Casey Bautista, nag-apply siya April 23. Tapos, undergo siya ng process. And then, na-deploy siya sa company ng Furukawa ng May 2. So, yung bata, yan, nag-absent siya. So, requirement talaga medical certificate. Kapag ikay nag-absent na nagkasakit, one of their requirement is meron kang supporting documents to prove na nagkasakit ka talaga. Sa empleyado namin, kailangan nagsasabi ka lagi ng totoo. Kaya kailangan namin i-verify kahit sa ang klinika pa nagpa-check up. Ang ginagawa pong procedure is may number po yung medical certificate. Tinatawagan po yun. Tapos doon po bine-verify if naging patient nila yung batang nandun sa medical certificate. Nakahanap ako ng number sa website nila. Yun po yung tinawagan ko. Tinanong ko po if nandun pa po si Dr. Drola. Nung sinabi po niya, almost 1 year na daw pong wala dun si Doktora. So, ang ginawa ko po, kinonfirm ko pa rin if naging patient nila si Bautista Precious Casey. Ang sabi po nila, hindi daw, ibang Bautista po, parang Janela yung naging patient nila. Pinatatawag namin ng office ng Maxine, hindi na siya lumilitaw dito. Kasi kailangan niya mag-clearance.
Hanggang ngayon, hindi namin siya makontak, hindi rin siya napunta. So, siya ay nasa preventive suspension na talaga. Hindi na namin siya ina-allow na mapapabilang sa aming pamilyang sa Maxine kasi hindi siya nagsasabi ng totoo. Actually, hindi siya legitimate. No? Number one, upon checking dun sa records, walang na-admit na ganang pangalan na confine dito at humingi ng medical certificate. Number two, si Dr. Jola ay hindi na connected dito. Hindi ko alam kung paano siya nakuha yung medical certificate na yan. Pero definitely, hindi yan dito sa loob dahil nga wala na si Dr. Sanchez dito. Hindi na siya nagkiklinik 2 years ago pa. Very alarming. Nowadays kasi ang dali nang magawa ng medical mag-upload ka lang, scan mo, magpo-forge na hindi dapat nangyayari. Personal records, yan eh. Nagagamit niya kung saan-saan. The fact na ang mga doktor, nag-aral kami ng more than 10 years, magpapakadalubhasa ka pa ng 3 years, 5 years, tapos gagamitin lang yung pangalan mo sa hindi mo naman nakita, parang di ba unfair yun? Parang hindi justified yung ginawa ng ganung tao. And yung pinaghirapan namin sa pangalan namin na kinikip namin na dapat maayos, pwede kasing masira yan. Pwede rin kasi kaming kasuhan eh. Iisipin ng company na kami yung fraud, kami yung gumagawa ng fake na medical certificate. Threat ito sa career namin. Paano namin po protektahan kami bilang mga professionals yung mga pangalan namin? Kasi ito talaga yung dala-dala namin, di ba, yung pangalan namin. Gusto ko iabot ng legal para magkaroon ng ma-justify naman yung hindi naman masira yung pangalan ko. And kung totoo na mabigyan ng leksyon yung tao na yun. Binibigyan ka namin ng chance na humarap ka. Pero sir, hindi po, wala pong camera o kumain ito gusto sa inyo ng maayos. Ikaw po sir ng ayoko po ng ganyan po. At po, nakakahiya po talaga. Anong pipiliin mo? Yung nakapaskil ang mukha mo o yung mukha mo na idinedepend mo yung sarili mo at inaamin mo yung kasalanan mo? Magpapakumbaba ka. Alin ang mas pangit doon? Alin ang mas mapapahiya ka? Sir, saan mo tayo mag-uusap po? Ay, ikaw. Ayoko po sana dito. Pwede po kaya kahit po sa agency na lang po namin. O, Para po nakausap ko rin po sila. Tatawagan ulit kita, ha? Opo sir. O, sige. Salamat po. Sige, sige. Baka naman pwede ikaw na lang gumawa. Wala ba? Siya kayang-kaya niya. Opo. Ano pangalan? Gary. At talaga yun lang ang ginagawa niya? Siya lang po magaling doon eh. Ano pangalan? Robert. Taga saan? Quezon City. Kampanya na lang po check up? 1 week eh. Paano kayo sa iyo? 120. Paano? 100 na lang? Boss, ka ba? Sandaan? Okay na yan? Sige. Thank you, ah. Nag-worry ako kasi pangalan ko nakalagay. Dapat nung araw na po, babalik po ako nun kinabukasan sa inyo. Kakasapin ko po kayo. Gawa po ng in-applyan po akong bago ano ko po na
Isip ko po na unahin mo muna po yun, tapos saka na lang po kayo balikan. Sa akin naman kasi, ano bang reason kung bakit nagpagawa ka ng fake na medical certificate? Yung tunay. Apo. Umamin ka na. Talaga po ako noon, nilalagdat po talaga ako noon. Pero wala po akong pera nun kasi umpisa ko lang po sa trabaho. Tapos sabi ko po maghanap na lang ako ng magagawa ng med-cert. Nagtanong-tanong po ako saan po yung paggawaan po ng med-cert. Doon po nila ako nilapad sa tao ngayon. Tapos opo, pinabayad po ako ng 120. 120 lang. Opo. Kasi ang medical certificate ng Granha, 50 pesos lang ata or wala. Papacheck up ka lang, bibigyan ka nila ng medical certificate for free kung wala kang pera. O dinagbayad ka pa ng 120, isayang lang yung pera mo doon. Tapos sa totoo lang, kahit yung gumagawa ng medical certificate, gusto ko lang magkaroon ng leksyon. Hindi ko rin balak siya kasuhan kasi ayaw kong masira yung buhay ng dahil lang doon. Siyempre may reason din yun kapag na ginagawa. Baka kailangan din niya ng pera. Pero dapat itigil na niya. At least pag nagkaroon ng awareness to, matatakot na yung iba. Na ba, pwede pala talagang ipahuli. Forgery at mga crime yan eh. Hindi yan civil case na magka-fine ka lang kasi kulong ka ng isang taon dito. Falsification of public document pa kasi. Ano siya? Mas government pa itong ginagawa. 1 p.m. lumapit sa amin si Dr. Drola Sanchez dahil humingi siya ng tulong regarding dun sa tao na gumagamit ng pangalan niya. Ayan na naman! Oh, hindi ko pirma yan. Same, o UTI naman ngayon. Ayan. Yun pa rin yung computer shop na yun yung gumagawa. Ngayon, kasama yung iba pang yung dati nakakuha na ng medical certificate, nagpagtulungan naman, kasama din ni Doktora. At naglutsad kami ng intrapoint operation para mahuli yung tao. Siguro naman ay kilala niya ako. Doktora. Hindi mo kilala? Ilang beses na ako po sa Ilang beses na daw yan. Napadamay ako. Ngayon, para makonfirm namin, pinagawa ulit namin sila. Napirmahan mo ulit si Doktora. Saan niyo nakuha yung template ng Granha? Lipa City District. Nagpasa lang mo sa akin ng gano'n. Totoo, nasa Granha ako dati, pero 2 taon na nakakalipas. Ilang beses na. Tsaka may provide pa talaga ako. Sinong gumawa niya? Gawa ko ito nung una. Itumpor ko. Napapayag ng sisimula. Nasira ang pangalan ko, ni practice ko, wala na. Marami akong taong tinutulungan. Kaya ako ng gobyerno. Pero hindi naman ako lukuhin. Mapanulo ko yun. Kaya ako pumasok ng gobyerno, gusto kong tumulong sa tao. Saktong nakakuha ulit kanina ng kopya ng medical certificate na gamit yung pangalan ni Doktora, tapos may pirma, at yung lalaki nga yung po yung pirma. Paano ka nakilala dyan na ikaw ang gumagawa dyan? Sino mga nagpapagawa sa'yo? Iba't iba ko mang papagawa sa akin eh. Sikat na sikat ka dyan eh, nagpapagawa ka ng fake medical certificate. Paano ka na nila nakikilala? Nakapagawa na ako na isang beses, sigaw ay kumalat ako ng boycott pangalan. Ano trabaho mo nga ngayon? Minsan ako nagkatuto ko, minsan ako nagawa ng kuhan gayon, yung katulad ng medical at saka diploma. Sideline ko lang ho yung pagkagawa ng gayon. Magkano kinikita mo sa ganyan sa isang araw? Depende ko sa magpapagawa. Sa isang araw, ilan na nagpapagawa sa'yo? Kalimitan na isa lang, hanggang 3. Ang isasampa namin kaso sa kanya ay falsification of public documents. It's a certification coming from medical professional. Usually, ang nakakapag-issue lamang yan is medical professional, doctor. And there are rules that we have to follow concerning issuance of medical certification. And it's against the law, the 1959 Medical Act, to issue false medical certification. And that you are liable to lose your license or be suspended or be reprimanded if you are caught issuing false medical certificate. Kasi 2 elemento yan eh. Unang-una, dapat nakausap mo yung pasyente. Nakunan mo ng history. Pangalawa, dapat
na-examine mo. So yun yung two elements ng diagnosis for any doctor to issue a certification or to make a diagnosis. Kaya yung kung kulang ng isa yan, that's illegal. Doktora, pasensya na po. Sana po, alam ko po naunawaan ko po kayo na bilang isang doktor, alam ko po na pinaghirapan niyo po yan. Sana po, bigyan niyo pa po kami ng isang pagkakataon. Medyo masaya na po kasi parang nabigyan na ng justice yung nangyari doon sa pag-take ng medical certificate at paggamit po ng pangalan ko. Kasi hindi naman po namin biro-biro bago nakuha yung lisensya. Pinaghirapan po namin talaga ito. And doon po sa mga empleyado na gumagawa po ng fake medical certificate or nagpapagawa, lagi ko pong inuulit. Pwede po kayo magpatingin sa government hospitals and pwede rin po kayong magpakuha ng medical certificate ng walang bayad kung wala po talagang pera. And gusto ko pong magkaroon ng leksyon yung mga taong gumagawa nito. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag Ipabitag Mo Community Service Partners. Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, Advocates for Responsible Gaming. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. CLTV 36. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulpo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. May puso siyang nagmamahal sa mga nasa ibaba. Siya ay nakikilala nyo na tumutulong sa maraming may hirap ng walang kapalit. Etong Candaba is considered an agricultural land. So mahalaga po sa akin bilang isang mamamahayag, kung hindi nyo alam, nag-aaral po talaga ako ng agriculture. Marunong po kami makinig at nakikinig po kami. Trabaho ko po, hanapin yung pawang katotohanan at sabihin ng katotohanan at tumulong. One of the crucial problem po that we face today is about mental health and emotional well-being po ng mga bata at ang mga kapwa namin kabataan po. Ang social media causes depression doon sa mga kabataan kasi iba na ngayon napapahiya, pinahihiya. Sana makagawa po kayo ng isang programa na kami pong mga nasa lower level po ng panunungkulan sa barangay ay mapag-ukulan po ng pasyente. Kung may solusyon ka, yung dati ay palitan mo yung luma sa bago. Solusyon yun. Ang Mandanas ruling ay yung perang 40% nakukuha ng gobyerno, binibigay dapat sa LGU. At magagamit yun sa mga proyekto pero at the same time pati sa serbisyo. Sana ma-institutionalize yung kanilang organization. Yun ang sinasabi ko you. Health workers, tanod, everybody. So anyone will listen, magsasaka. Sinong tatanggol sa kanila? Walang kalaban-laban dahil wala silang mukha, wala silang boses. Kanino tatakbo? Sa akin. Advocacy na namin ipagtanggol. Tumayo sa mga walang mukha, walang boses, walang kalaban-laban, biktima ng sinasabing pang-abuso,
pananamantala, panloloko, pagpapabaya. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Sa paglalakbay ng hashtag Ipabitag Mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng bitag ang Cebu Pacific Philippines. Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone! Naniniwala ang PCSO na nasa ating mga kamay ang pag-asang umasenso, nasa kamay ang pagbibigay ng malasakit, nasa kamay ang pagbibigay ng ginhawa. Kaya ang mga kamay ng PCSO tuloy-tuloy na tumutulong sa oras man ng kalamidad o pangangailangan. Yan ang panata sa bayan. Biyaya sa mamamayan. Dahil ang PCSO di umuurong sa pagtulong. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Salamat sa Rio Wonders Travel and Tours sa suporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng transportasyon pauwi ng probinsya ng mga biktima ng pang-aabuso. Rio Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travel. Inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga fruit-flavored refreshments para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Rain or shine, be active, stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan.
Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao sa lahat ng mga viewers natin sa IBC TV 13 at sa mga social media platforms natin. Ako po si Carl Tulfo, kasama ko ngayon si Bitag Kate. Paalala po na ngayong holiday season ay pansamantalang sarado ang aming Bitag Action Center. Kaya naman, para naman sa inyong mga reklamo at sumbong, maaari nyo po itong ipadala sa aming mga official Facebook pages at sa aming official email address na naka-flash ngayon sa screen. Yan na nakikita nyo, facebook.com Bitag Live, Bitag Multimedia Network, and Bitag Media Unlimited at gmail.com. Kaya naman ngayon, diretso na tayo sa sumbungan ngayong araw. Ano man problema, reklamo, sumbong, bibigyan agad ng aksyon na solusyon na nag-iisang pambansang sumbungan. Sa ngalan ni Ben Bitag Tulfo, ito ang hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Tatay na mga anak ko, nowhere to be found, pati obligasyong sustento, naglaho. Security guard, humingi ng tulong sa bitag, isang cut-off na sweldo, ayaw daw ibigay ng amo. OFW, pinauwi ng among Arabo, kontrata na 2 taon, hindi na natapos. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Ngayon naman sa una nating sumbong ngayong araw, merong tatay daw ng mga anak niya, nowhere to be found. Pati obligasyong sustento, naglaho daw. Mga boss, hanggat maaari ayaw ng bitag na manghimasok sa problema ng relasyon o pamilya. Subalit kung may pang-aabuso at pagpapabaya, lalo na sa kapakanan ng mga batang laging handa na tumayo ang bitag para sa kanila. Tulad ng reklamong inilapit sa amin ni Rose Ann tungkol sa kanyang ex-live-in partner na basta na lamang daw naglaho at hindi na nagparamdam. Sa ngayon kasi daw, hindi daw alam ni Rose Ann kung paano papalakihin mag-isa ang 4 niyang anak. Tanggap ni Rose Ann ang paghihiwalay nila pero ang hindi niya daw tanggap ay ang tilang pagbabaliwala ng kanyang dating partner sa responsibilidad na ito. Kaya naman ngayon para sa ibang detalye ng sumbong na ito, panoorin. Lumapit po ako sa Bitag para po makahingi ng tulong kung paano po hanapin yung tatay po ng 4 na anak ko. Kasi wala na po kaming contact sa kanya. Chinachat po namin, tinatawagan, pero hindi po siya sumasagot. Noong January po, pinabarangay po niya ako for visitation right, which is hindi naman po talaga totoo na hindi ko pinapakita yung mga bata sa kanya. Nung time po kasi hirap na rin po kasi ako dahil buntis po ako nun sa pang 4 months. Pang-4 namin. Malaki na rin po yung tiyan po. Tapos sa Antipolo ko pa po nahatid sundo yung mga bata para lang makita nila. Pinabarangay po niya ako. Tapos ayun po, nagkaroon kami ng kasunduan na yung sa magsusustento na lang daw po siya. Napagkasunduan po namin na magsusuporta siya 10,000 po per month. Wala po siya binigay na dun sa napagkasunduan. Nakapagbigay siya ng 10,000, July and August. Tapos September po, huling bigay po niya. Then after nun, nagsabi siya sa akin na wala na daw po akong makukuha sa kanya. Hindi ko siya makontak, tinatry ko siyang i-chat, tawagan, pero hindi po siya sumasagot. Tapos, yung address na huling nalaman kong address niya, trinay kong magpabarangay doon, pero wala na daw siya doon. Sir Ben, humingi po ako ng tulong. Sana po mahanap po yung tatay ng mga anak ko. Kasi kailangan po namin ng tulong, hindi ko po kaya nang mag-isa lang ako. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Para po sa reklamong ito, makasama natin ngayon ng live sa ating studio si Ma'am Rose Ann. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Magandang umaga po. Ma'am, medyo naiiyak na kayo, hindi pa tayo nagsisimula. Bakit po? Nahihirapan po kasi ako sa sitwasyon ko ngayon. Pwede po bang matanong namin, ma'am, kung ilan po ba yung anak na kasalukuyang nasa inyo ngayon? Yung ngayon po, 3 po. 3. Pero sa kabuuan, ilan po bang anak nyo? 4 po. May 9 months po ako baby. May 9 months old ka na baby? Opo. Nasaan po siya ngayon? Ngayon po, nandun po sa biyanan ko kasi napagkasunduan po namin na
Eh yun na lang po yung bilang tulong nila sa akin kasi nagtatrabaho po ako. Tapos nasa akin po yung 3 mga bata. Yung 3 bata sa kasalukuyan, nag-aaral, ano pong setup? Opo, nag-aaral po silang 3. Sino po nagpo-provide? Ako lang po, tapos atid sundo ko po sila sa school. Solo mo lahat yung 3? Opo. Ang nirereklamo mo rito ay yung ex-live-in partner mo, tama? Opo. Kailan po ba kayo nagkaroon ng hindi pagkakasundo o nagkahiwalay? June 2023 po, nung napagkasunduan po namin maghiwalay na. Tapos, umuwi po ako kasama yung pangatlo ko pong anak sa San Mateo po, sa baray ng Eto, nanay Ma'am ko. Rose, hindi sa pagiging chismosa, kasi ayaw na ayaw ni Sir Ben yung mga ganitong pag-uusap, pero pwede ko bang matanong, bakit po kayo naghiwalay kung may 4 na po ang anak ninyo? Third party po. Kaninong side? Sa kanya. Sa kanya. So, hindi nyo naayos yon. Trinay naman po naming ayusin, kaya po nabuntis po ako dun sa pang-4 Okay. namin. Kasi nung time po na yun, 3 pa lang po yung anak namin. Tapos nung nalaman ko po yung issue, nag-usap po kami, nakiusap ako sa kanya na i-work out po namin yung kasi ayaw ko po ng broken family. Tama naman po. Sige ma'am, hindi naman namin papakialaman yung paghihiwalay ninyo. Ang importante rito, may 4 kayong binubuhay na anak. Opo. Ano po ang setup ninyong mag-live-in partner? Nung po kasi, nung una po, nung umuwi nga po kami nung isa ko pong anak, naiwan po doon yung 2 kasi hindi pa po tapos yung school year. Bali, October po, nung inuwi ko na po yung 2 anak ko pa, totally umalis na po kami doon sa inuupahan po namin. Tapos, December po, naghingi po ako sa kanya ng laboratory po kasi buntis nga po ako, malaki po yung gagastusin ko. And then, medyo po kasi parang masakit pa rin po para sa akin yung sitwasyon. Tapos parang sa kanya nalalaman ko na meron na naman May third siyang... party nga. Opo. Pero pwede po bang malaman yung pangalan tsaka trabaho nitong live-in partner nyo? Dating live-in partner? Opo, ang pangalan po niya, John Carlos Briola. Call Ito siya. center agent po siya. So Opo. may ways of living siya, may trabaho siya? Opo. Regular kaya ang trabaho niya? Alam mo ba? Opo, kasi naman po siya nung January nga po, pinabarangay po niya ako. Tas, Yun yung hindi ko maintindihan, Ma'am Rose Ann, kasi naghiwalay kayo dahil nga may third party, tas ikaw pa ang pinabarangay. Opo, Bakit siya ang naunang magpabarangay? Ayun nga po, visitation rights daw po, tsaka nanggugulo daw po ako. So, napagkasunduan po namin dun sa barangay po na na lang po, yung magsusustento na lang po siya sa mga bata, tas yung visitation rights po, kukunin niya ng Sabado yung mga bata, tas Linggo ihahatid po niya. Yung sa visitation rights, hindi naman po talaga totoo yun na hindi ko sa kanya pinapakita. Nag-ask lang ako sa kanya nung malaki na po yung tiyan ko na siya na po yung pumunta sa bahay namin. Kasi hindi ko na nga po kaya dahil 3 po yung ihahatid. Hindi mo na kayang ihatid sa kanila. So, Opo. pick upin na lang niya sa bahay para makuha niya yung mga bata. Sinabi ko naman po yun na Pero free kang pagdating po kunin. dun sa, yun nga, sa financial assistance, na sustento, magkano, tsaka paanong paraan kayo nagkasundo? Ayun po, sa barangay po, ang sabi po doon, 10,000 a month po. Kaya ba nyo? Medyo malaki yun, ha? I mean, 4 na anak, oo, mahirap buhayin yun. Pero dun ba sa, hindi ko kasi alam kung magkano ang sahod nitong ex-live-in partner mo. Pero kung regular, siya ba, nag-agree siya dun sa 10,000? Opo. Pero siguro matanong ko lang, bago tayo pumunta doon sa usapan ng kada buwan na pagbibigay ng sustento, ano po bang trabaho niya exactly? So sabi mo, part siya ng call center, hindi pa ako nagkakamali. Opo. Ano ba ang kanyang posisyon doon sa kumpanya? Agent po. Agent. Call center representative. So, Opo. agent. Para po sa ating manonood, ano po yung parang posisyon ni doon sa sa call center? Wala ano ba yan? pa- Pinakamababa ba yung agent? pinakamababa po, Then, ano opo. yung next? Kasi po, agent, then coach, tas TL po, then OM, then SOM, yun po. Okay. So, bilang agent, magkano kadalasan or ano yung range or ballpark figure na alam mo na kinikita ng isang agent? Pinakamababa po na starting is 20,000 po. 20,000. Pero depende pa po yun sa account. Kasi kapag po may mga account po na malalaki po yung offer kahit na newbie pa lang po or baguhan. Medyo may alam ka, ma'am. Ano po ba dati Call yung trabaho? center din po kasi call ako. center din po kayo. Opo. Parehas po kayong call center agent. Opo, Ngayon bali, po ba nakakapagtrabaho pa kayo? ayun po, nagtatrabaho po ko. Sa gabi po, nagtatrabaho. Sa umaga,
nag-aasikaso po ng bata. Paano yung mga anak? Sino nagbabantay? Ako po. Work from home po ba ang setup Hindi ninyo? po. Kaya medyo bumabagsak po yung katawan ko kasi 3 hours na lang po yung tulog ko araw-araw. Saan po kayo nagkaroon ng problema? Kasi nagkaroon ng visitation rights, nagkaroon ng schedule, nagkaroon ng pangako na 10,000 monthly ibibigay nung dati mong live-in Opo. partner. Anong Nung problema ano mo po, ngayon, Roseanne? Nung nag-usap po kami sa barangay, yung sa visitation right, nung first 2 months, nagagawa naman po niya. Okay. Kung nakakapunta siya sa bahay. Pero yung sustento po, first month pa lang po, talagang hindi na po siya nakakasunod sa napagkasunduan namin. Since sinasabi niyo, ma'am, no, doon sa months, simula kailan ba siya nagsimula magbigay ng sustento and then hanggang kailan? Putol-putol po. January to April po, nagbigay po siya. And Ano ba yan? Kada month? Or every month po. Okay, so every month siya nagbibigay. Opo, January to Magkano April. ang masasabi mo sigurong parang range or average ng kanya nabibigay? 5,000 ba? 6,000? 7 po, 7,000. Kadalasan 7,000 ang binibigay niya. Bumababa ba siya ng 7,000 minsan or 7,000 talaga? Nung month po ng April, bumaba na po siya. Almost 6,000 na lang po yata yung naibigay niya noon. Tapos after Okay, po noon, so figure is 6,000 to 7,000 ang Opo. average na ibinibigay niya kada buwan sa'yo. So parang pumapalya siya na mahigit 3,000. Tama ba? Opo, Natanong mo monthly. ba siya kung bakit siya pumapalya na mahigit 3,000? Ayun po, yung lagi na sinasabi niya po, kulang daw yung sinahod niya, wala siyang pera, may binayaran siya. Okay, sige. Babalikan lang natin yung usapin ng 20,000 na agent. Sabihin natin, di ba siya ay agent? Opo. Kasi kung siguro mas mataas siya, kung TL, OM man, or kung ano man siguro ang kanyang posisyon na mas mataas, din maintindihan ko siguro kung bakit dapat sabihin na Mas magbigay mataas. siya kasi mas mataas yun. Pero dito kasi si agent, parang kang base employee. Gusto ko kasi malaman. So for example, 10K a month, 20K sinasahod mo, 10,000 na lang may iwan sa kanya sa mga rental niya, kung ano man. Ano ba ang kanyang sa tingin mo may expenses niya? Since ikaw yung dating partner niya. Sa ano po, bahay po. Bahay. Opo. Magkano pa lang ang bahay na ginagastusan niya? Wala na po kasi akong idea. Pero yung dati po Ano namin, pang binabayaran niya? Bahay? Ano pa? kuryente po. Kuryente? Ano pa? Yun lang po yung, ano po, yung alam ko na pwede po niyang bayaran po. Okay. Okay. Yun lang naman, ma'am, no? Parang maging balanse tayo. Gusto ko lang din malaman kung anong pagkakaalam mo para doon din sa side ng kabila and doon din sa side ninyo. Alam ko na bubuhay ka ng ilang anak. Of course, bilang isang tatay, dapat gumanap siya sa responsibilidad ng pagbibigay. Nagbibigay siya ng kada buwan, is that na kinukulang. So, Opo. Kate, sige, go ahead. Ngayon, ma'am, nagkaroon ka na ba ng kahit anong aksyon dito sa reklamo mo? Kasi ang pinakareklamo mo, hindi natupad yung 10,000 monthly. Tama po? Opo, tapos pumapalya po siya kasi katulad nga Ano po na yung nung mga aksyon na nagawa mo? Napabarangay mo na pa ba to? Naghingi ka na ba ng Trinay ko tulong? pong magpabarangay, tapos trinay ko pong pumunta sa DSWD po namin. Kaya lang kailangan nga daw po ng address. So, meron po akong last na address na nalaman na doon daw po siya nag-stay. Pero nung nagpabarangay po ako, wala na daw po siya doon. So officially, hindi mo pa talaga nasisimulan, I don't know kung yun yung tamang term, sampahan ng kaso tong ex-live-in mo Opo. dahil wala kang address. Wala Yun po yung address. pinaka nahihirapan ka sa ngayon. Opo. Okay. Kasi Carl, may makakausap tayo sa kabilang linya. Siguro para marinig mo na rin yung pinakatamang proseso ng pagpa-file ng case para sa mga ganitong kaso, kausapin na natin siguro ang DSWD. Okay. Sige. Makausap natin ngayon sa kabilang linya itong Regional Information Officer ng Department of Social Welfare and Development, Region 4A na si Joseph Arceo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po sa inyo at siyempre po sa inyo mga taga-pakinig. Sir, magandang umaga po. No? Ako po si Carl Tulfo, naka-live po tayo ngayon. Sir, matanong ko lang for the part kasi ito pong si ma'am may concern po sa kanyang para nakukuhang sustento sa kanyang dating live-in partner, no? Tungkol dito na umano may bibigay daw na 10,000 per month. But in this case, nagbibigay naman constantly per month 6,000 to 7,000. Nagbibigay pa rin but kinukulang lang at hindi na-meet daw yung umanong 10,000. Ito naman na lumapit sa amin na si ma'am is very much concerned kasi siya din ang halos na nag-aalaga, bubuhay din dito sa 4 na nilang anak. So, ano pong, 3 anak na kasama niya ngayon and then yung isa nandun sa kabila.
So, ano pong magagawa ng inyong tanggapan, sir, siguro to possibly mediate or do something about this or file a case kung sakaling aabot sa ganon? Ano pong magagawa ng inyong tanggapan? Well, dun sa kaso po ni Rose Ann, actually dalawang aspeto yan, no? One, pwede namin siyang tulungan, hanapin yung kanyang live-in partner. We'll exhaust yung all resources namin and coordination with the LGU para mahanap yung live-in partner niya. At the same time, ma-counsel siya, ma-remind siya dun sa obligation niya under the Family Act yata yun, law, na yung obligation niya dun sa mga bata po. No? So, yun, pwede namin silang ma-counsel dun, matulungan si Rose Ann. And hopefully nga, makita natin, kasi mahalaga na mahanap natin yung live-in partner niya. And kung hindi through him, hindi diretso sa kanya, kahit yung mga kamag-anak, malocate lang and help malocate lang itong si John Carlo. On the second aspect, na pwedeng mabigay na tulong dito kay Rose, kasi solo parent naman siya considered at 3-4 na bata ang kanyang sinusuportahan. Bagamat, I understand, nagtatrabaho siya, no? Yes, correct. I think pwede natin mabigyan ng konting assistance, kahit sa subsidy, para pangdagdag gastos pa rin. Malaking bagay pa rin. I mean, 4 na bata, pakiinin mo, medyo malaking gastos yan. Yes. And of course, we'll try to facilitate in coordination with the local government, magkaroon siya ng solo parent ID. At thereby, pagka ganun, medyo kahit paano madadagdagan yung kanyang oras na pahinga, yung leave niya. At sa kwento nga niya, bumabagsak na rin yung katawan niya, baka sakaling makatulong rin sa kanya yan. In the meantime, ayun ang pwede natin magawa. Pero yung kabilang aspeto kasi, yung sa legal niyan, tama naman yung ginawa niya. Nag-file na siya sa barangay. Yun ang first step talaga. Pero the rest kasi, she has to talk to attorney or to an attorney na para mag-file ng case. Okay. Well, sir, naman, yung gusto lang naman namin is siguro mapaabot lang sa punto na mag-mediate ng dalawang panig, hindi na po umabot sa kasuhan. Yes, Kasi of course, ito ay usaping sustento. I do understand na kasi may ibang cases na as in talagang walang binibigay. But for this case naman, kaya bumabalanse din kami, ay kahit pa paano may nabibigay sa kinakapos lang. But for that case naman, sir, asahan namin na yung action ninyo for that part, para lang makuha lang attention nitong kabilang panig kasi mahirap nga naman magbuhay ng 4 na anak. Sige po, sir. Definitely agree. But siguro later on, we could get some details ni Rose Ann para maalam lang namin kung paano siya mag-communicate, para matawagan siya and at the same time, kuha other details ng kanyang case. Alright, sige po, sir. Maraming salamat po sa inyo. Kate, may dagdag ka bang tanong kay sir? Siguro, Sir Joseph, mahalaga ring marinig ng mga manonood yung pantay na responsibilidad dun sa mga anak na hindi lang dapat sa nanay inaasa. Na, of course, hindi sila kasal, Sir Joseph. Yes. Pero may 4 nga pong anak na kailangan ng tulong. Hindi naman naghahabol si Rose Ann para sa personal niya, pero para dun sa 4 na anak. Manggaling po sana siguro sa DSWD yung responsibilidad na yon, Sir Joseph. Well, definitely, no, yung pagpapalaki ng bata, hindi naman sa mother lang yan, especially since acknowledge ng father sa birth certificate and may equal responsibility na nakabanggit doon. So, right from there, dapat magtulungan yan. I guess kung si Rose Ann may kaya, may kaya yung pamilya niya, hindi naman siya maghahabol nga, kagaya na nababanggit nyo. Pero, ibang kalagayan So, yung pagtalikod, medyo may responsibilidad. So, may batas po tayo dyan and I think pwede natin actually ayaw rin namin magkaso hanggat maaari. Pag-usapan, kailangan makonsult, ma-remind lang si John Carlo ano ba yung responsibilidad niya. At tingnan yung kalagayan, hindi yung tumatalikod lang basta-basta. Opo. Sir Joseph, para lang din po marinig ni Rose Ann, yung paghahanap po natin ng address nung kanyang ex-live-in partner, this is for the purpose of mediation, tama Sir Joseph? Kayang gawin ng DSWD na ipatawag yung lalaki para pag-usapin silang mag-partner? Well, hindi naman patawag. No? We'll coordinate with the local government. Kung I think sa Antipolo yata yung huling address na alam sa kanya, we'll coordinate with the LGU para malocate lang si John Carlo and consultation. Mag-uusap para ma-advisean sila, ma-remind lang sila laki talaga hanggat maaari. And hanggat maaari, gampanan niya yung kanyang responsibilidad. Lalo na yung napag-agreehan nila din yung previously sa barangay. Rose Ann, may gusto ka pang itanong. Andiyan ng DSWD, handa silang tumulong dun sa problema mo. Ibang case po kasi yung ginagamit din po kasi niya yung
medyo na-alarma po kami kasi 2 beses na pong may pumunta sa address namin for loan. Yung una po, sa motor trade, ginagamit niya po yung address namin as permanent. Then yung pangalawa po, medyo na po kami kasi demand letter na po siya. Sa inyo pinapadala? Yung letter ng mga okay. So, Sir Joseph, siguro i-take note din natin yun. If in case mag-pursue yung conciliation na binabanggit ninyo po, mabanggit po yung problema ni Ma'am Rose na nagagamit yung address nila. Pero I would advise din si Rose, yung magpa-blatter na kagad sa barangay. Meron na para alam na hindi na sila magkasama as early as possible dahil baka mamaya siya ang habulin ng habulin. Yes, ma-involve pa siya. Para klaro lang na wala doon, hindi nagpapakita. In fact, may hindi na umuwi doon si John Carlo. Maraming salamat po, Sir Joseph. Okay, thank you. Alright, siguro sunod lang natin tawagan itong kabilang barangay nila, ma'am pala. Itong barangay secretary ng barangay Mali San Mateo Rizal, itong si Jaime Baltazar. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir. Yes. Sir Jaime, may lalapit lang kami na tungkol po dito sa case nila Ma'am Rose Ann, na kung saan ay taga-barangay nyo po. Nakapag-blatter na ba siya tungkol dito sa concern niya na ginagamit daw yung address niya para doon sa mga loans nitong dati niyang kinakasama? Well, actually po, ang last na engagement ng barangay dyan is itong nagawa sila ng arrangement tungkol doon sa kanyang sustento para sa mga bata. Pero nang tinawagan po kami ng BITAG the other day, pinatawag ko rin po si Rose Ann at kinausap ko. Yun nga, nalaman ko rin na hindi malaman ng address, hindi malocate. Pero siguro through the relatives or yung supposed to be in-laws ni Rose Ann, makakuha tayo ng detalye. So, kung magkaganon po, we'll see to it na makausap namin yung kabilang parte para matulungan natin si Rose Ann. Okay. Ang masasabi ko lang po bilang aming kabarangay, this is a case of Bausi, Bausi case ito considered as an economic sabotage. Yes. Pwede po siguro nating filean siya and matutulungan ko po si Rose Ann kung kailangang mag-file ng kaso. Meron naman tayong access, meron tayong fiscal, lawyer na makakatulong po sa atin para mapursu yung case ni Rose Ann. And sinisiguro ko po sa kanya na extend namin ang lahat ng kaya ng aming barangay para siya matulungan. Alright. Sige po, Sir Jaime, for that part, as long as yung lahat ng concerns ni Ma'am ay ma-address, wala naman po kaming problema. And malaking bagay po yung magiging assistance po ng inyong barangay. And also as well, kakakausap lang namin sa DSWD na posible din makipag-coordinate sa inyong tanggapan tungkol po din sa mga concerns ni Ma'am. So, Sir Jaime, maraming salamat po at asahan namin yung agaran aksyon ninyo tungkol po dito. Sir, to this, i-advise ko na even tomorrow, ipagkita siya sa akin sa barangay. Sige, para sir. magawa namin ang necessary actions for him. Okay. Sige po, Sir Jaime, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Alright. So, ngayon naman siguro, basahan lang natin ng mabilisan itong naging statement nitong kabilang panig. So, sinubukan tawagan ng BITAG ang inireklamong ex-live-in partner nito na si John Carlos, pero tumanggi ito na sumagot sa aming programa. Ayon pa kay John Carlos, hindi niya daw tinatakasan ng kanyang obligasyon sa kanyang kanilang anak, kaya hindi daw siya nakapagbigay nitong September ay dahil daw nagkaproblema dito sa trabaho. Sa katunayan ay nasa nanay niya ang kanilang bunsong anak, kaya hindi daw totoo na hindi siya tumutulong dito kay Rose Ann. Si Rose Ann daw ang nag-block sa kanyang magulang kung kaya't hindi na nila makamusta ang mga bata. Well, ma'am, siguro matanong ko dun sa part, totoo ba yun? Yung bata po, katulad po ng sinabi ko kanina, na-admit po kasi yan ng September nitong taon. Tapos hindi po siya nagpakita yung tatay ng mga bata. Kahit po yung nanay niya, kinukontak siya, sinisid lang po, pero hindi po siya sumasagot. Siguro dun lang sa akusasyon ni Sir. Totoo ba na blinak mo yung... Hindi po. Okay, so hindi. Yun lang naman yun. Po, yung parang naka-restrict po siguro kami sa lola niya kasi okay. Sandali, ma'am. Okay. Para hindi na po humabang usapan, diretso na po tayo doon. So sinabi niyo wala namang pambabla. So sino po yung nag-restrict, yung kabila?
possible po kasi nagchat-chat po yung anak ko, hindi po siya sinisin. Okay. So let's just say it's more of a family matter talaga, kung ano man yun. Well, siguro ma'am, mas maganda talaga na magkaroon kayo ng pag-uusap. Ang totoo po kasi niyan, sir, kami po nung nanay niya yung nag-uusap. September po last po siyang nagbigay. Tas until now, hindi na po siya nagbibigay. Then, nagkasakit po yung mother niya, kinokontak siya para paalaga muna yung baby sa kanya. Hindi siya sumasagot. Tapos yung mother din po so ang niya, sinasabi problemado niyo na dito, rin. ma'am, no, parang yun nga, napapabayaan niya ang kanyang obligasyon. Opo, kaya sasabihin po niya na blin ako. Hindi po kasi kami po ng mama niya yung nag-uusap. Problemado po kami dahil hindi nga po siya nagpapadala. Hindi lang po ngayon siya hindi nagpadala. April po, bigla po siya nagtago. Nung April po, umalis po siya dun sa inuupahan namin dati. Tapos, Okay, ma'am. nung time na yun, Sige, ma'am. Okay wala po. na kami Na-address contact naman na sa natin kanya. yung sinasabi niyo po ngayon. Alright? It's better po, ma'am, since napag-usapan na natin ang magiging solusyon, pag-usapan si DSWD, ipapatawag na yung lalaki para magkaroon kayo ng maayos na pag-uusap. Alright. So, yun lang naman, ma'am, ang gusto namin na mangyari. Of course, makikibalita naman kami kahit tapos ng itong programa ngayong araw, ay tuluyan pa kaming tututok dun sa nangyari. Kung may nangyari ba, okay ba, nakatulong ba, at least kahit pa paano, ma'am, alam namin. Alright po? Wala So- naman po talaga akong balak na yung sumabot pa sa ganito. Sinabihan ko naman po siya na maging maayos tayong co-parenting sa mga bata kasi na-traumatize na sila doon sa pag-iwalay natin eh. Tama naman. Bigyan mo na lang ng obligasyon, yung obligasyon mo, sundin mo na lang. Kaya lang nagmamakaawa po yung mga anak ko sa kanya. Nung nagkasakit po ako, yung anak ko po, nangangalakal na lang sila eh. Sige, Ma'am Roseanne, ganito na lang kasi tumanggi siyang makipag-usap sa atin, okay? Karapatan naman po niya yun. Baka ayaw niya talagang dito mangyari yung pag-uusap. Pero hopefully sa barangay, kapag napatawag siya, dumalo siya, magkapag-usap din pa rin kayo. Willing Okay? naman po ako eh. Bukod sa barangay, andyan din yung DSWD na banggit nila na bukod dun sa pagpapatawag dun sa ex mo, susuportahan ka nila financially. Kukunan ka pa nila ng solo parent para makabawas din, ma'am. Okay? So, kasi karapatan mo rin yun. Okay? Ang top priority natin dito, yung mga bata talaga. So, hindi pa rito nagtatapos. Gaya ng sabi ni Sir Carl, tututukan namin. Kung sakali magpakita yung lalaking yan, kung gusto niya dito mangyari ang pag-uusap, walang problema. Kung gusto niya sa DSWD, walang problema. Sa barangay, pwede rin. So, hahantayin natin. Kasi siya yung nasa kanya yung solusyon eh. Open Kailangan naman po natin kung ng, makipag- kailangan mo ng tulong niya. Okay? Willing So, naman po kung makipag-ayos sa kanya, maging maayos na kung kung okay siyang pa siya, komportable pa siyang makipag-cooperate, okay lang naman. Hindi ko po inaalis yung obligasyon, yung niya sa mga Karapatan anak niya. niya. Lagi ko po yung sinasabi na kami lang ng tatay mo yung nagka-problema. Pero kayo, wala kayong problema. Importante naman yun na sinishield niyo yung mga anak niyo sa Opo, problema kahit ng mga matatanda. sabianan ko po, lagi ko pong tumatawag sila. Wala naman pong problema eh. So Kaya for yung the sasabihin meantime, niya, talagang hintayin natin yung magiging aksyon ng DSWD at ng barangay. Okay? Babalitaan mo rin kami. Kasi kailangan namin malaman kung natupad ba yung mga pangako ng mga government agencies na tinawagan natin. Okay, Roseanne? Okay, tumahan Okay. ka na, huwag ka nang umiyak masyado. Okay, clear po sa inyo, ma'am, no? So, unahin muna natin, step by step muna tayo. Kasi kapag isipin talaga natin ang lahat, may overwhelm po tayo. Alright po, ma'am? Opo. So, kami po ay nagpapasalamat po na lumapit po kayo dito sa amin na matulungan po kayo sa problema ninyo. Alright po? Salamat din po. Alright, maraming salamat po. Okay, at dyan tayo nagtatapos sa sumbong na ito. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan tulong at serbisyong may tatak. Tatak, bitag, ilalaban ka, di iiwan. Ito ang hashtag, ibubitag mo. Susunod. Security guard, humingi ng tulong sa bitag. Isang cut off na sweldo, ayaw daw ibigay ng amo. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo Community Service Partners. Hotel Sogo, so clean, so good. Orange International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions.
BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, Advocates for Responsible Gaming. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. CLTV 36. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulpo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Do you have a gambling problem? Do you always feel the urge to bet and constantly return to win back what you lost? Do you spend more time and more money for gambling than intended? Do you often borrow money? Or even sell personal property to finance or pay gambling debts? Do you feel guilty when you gamble and want to stop but can't? Do you hide gambling chips, gambling money, and gambling paraphernalia from your loved ones? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng #ibabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Naniniwala ang PCSO na nasa ating mga kamay ang pag-asang umasenso. Nasa kamay ang pagbibigay ng malasakit. Nasa kamay ang pagbibigay ng ginhawa. Kaya ang mga kamay ng PCSO tuloy-tuloy na tumutulong sa oras man ng kalamidad o pangangailangan. Yan ang panata sa bayan. Biyaya sa mamamayan. Dahil ang PCSO di umuurong sa pagtulong. Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo. Karamihan gusto namin makita yung pang-aabuso. Na pag may nangyaring masama daw kay JR, ako daw po mananagot. Inabos niya yung pera namin, sir. Magkano nawala? Nawala. Alright, I want a picture of this guy. Thank you, sir. Masaya na ka. Ikaw lang yung last talaga taong alam kong makatutulong. Kung niloko ka, respetuhin mo siya. Amo mo siya eh. pinabayaan ka, inabuso ka, Sa iyo mo. Opo, sir. Pinagsamantalahan, Munang paasahin, magmulukohin. ipabitag mo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Siya'y matapang, maawain, matulungin, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Alam mo nang di tayo iiwan, siya'y nandyan hanggang makinig sa atin. Ako sa kanyang salamin. Nananatiling media, laging nakasalamin. Hindi naman ako dulig. Bibitagin ang mapanlamang Ben Bitag Tulfo, kasama natin. Ilalaban ka hanggang dulo, maawain, matulungin. Pauwiin mo o hindi? Pauuwiin siya. Good. Kasi habang nalalagay sa alanganin, hindi mo papauwi ito. Pag mo sa bato, bibitagin ka namin.
This is the root of the problem. Hindi kami harassment dito. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng kamalian at tulfo. Puntahan natin itong putok sa buho na travel agency na to. Tinitingnan natin, mukhang may lusutan dito. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Gwen, wag mo abusuhin itong mga malilit na tao. Tatayo ako rito sa mga tao na to. Ayaw na ayaw ko. May naaapi. Tututukan, maling sistema, bibitagin ang ugat ng problema. Mataas na presyo ng pagkain, aalamin at bibitagin. Pantay na serbisyo sa kalusugan, mahirap ma'am di pababayaan. Ang paggaling ng may sakit, di hihinto hanggang makamit. Mga minamaltrato sa trabaho, tutulungan niya kayo. Tutugisin ang mapang-apuso, malapit man o malayo. Mga durobon, putok sa bulo, dudurugin niya kayo. Kriminalidad na siyang perwisyo, sisikapin na masumpo. Pabayat sakin sa gobyerno, ilalantad katiwalian nyo. Titiyakin, hulog kayo kay Ben Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo. Ilalaban ka, di ka iiwan. Ben Bitag Tulfo. Matapang harapin ang anumang hadlang. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng kamalian. Tulfo. Ilalaban ka, Di ka iiwan. Tulfo. Matapang harapin ang anumang hadlang. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng kamalian. Tulfo. Ben Tulfo. Ben Tulfo. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Sa paglalakbay ng hashtag ipabitag mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng bitag ang Cebu Pacific Philippines. Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone! Rain or shine, be active. Stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. May puso siyang nagmamahal sa mga nasa ibaba. Siya ay nakikilala nyo na tumutulong sa maraming may hirap ng walang kapalit. Etong Candaba is considered an agricultural land. So mahalaga po sa akin bilang isang mamamahayag, kung hindi nyo alam, nag-aaral po talaga ako ng agriculture. Marunong po kami makinig at nakikinig po kami. Trabaho ko po, hanapin yung pawang katotohanan at sabihin ng katotohanan at tumulong. One of the crucial problem po that we face today is about mental health and emotional well-being po ng mga bata at ang mga kapwa namin kabataan po. Ang social media causes depression doon sa mga kabataan kasi iba na ngayon napapahiya, pinahihiya. Sana makagawa po kayo ng isang programa na kami pong mga nasa lower level po ng panunungkulan sa barangay
ay mapag-ukulan po ng pasyente. Kung may solusyon ka, yung dati, palitan mo yung luma sa bago. Solusyon yun. Ang Mandanas ruling ay yung perang 40% nakukuha ng gobyerno, binibigay dapat sa LGU. At magagamit yun sa mga proyekto, pero at the same time, pati sa serbisyo. Sana ma-institutionalize yung kanilang organization. Yun ang sinasabi Through you. ko. Health workers, tanod, everybody. So anyone will listen, magsasaka. Sinong tatanggol sa kanila? Walang kalaban-laban dahil wala silang mukha, wala silang boses. Kanino tatakbo? Sa akin. Advocacy na namin ipagtanggol. Tumayo sa mga walang mukha, walang boses, walang kalaban-laban, biktima ng sinasabing pang-abuso, pananamantala, panloloko, pagpapabaya. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Nagbabalik ulit ang hashtag ibabitag mo ngayon naman sa susunod natin na sumbong. Isa namang security guard humingi ng tulong sa bitag, isang cut-off na sweldo ayaw daw ibigay ng amo. Mga boss, hindi na po bago sa amin ang ganitong klaseng sumbong na kung saan ang isang empleyado hindi nasasahuran ng tama ng kanyang amo. Sa katunayan, madali lang solusyonan ang ganitong klaseng problema basta makipag-ugnayan lang sa bitag ang inireklamong kumpanya. Etong security guard na lumapit sa aming tanggapan, gusto niya lamang daw makuha ang sweldo na kanyang pinagpaguran. Keso ang kanilang security agency, wala pa raw singil sa kliyente kaya hindi sila masahuran. Yan ang reklamong ating imbestigahan ngayong araw at susolusyonan mamaya. Pero bago yan, ibang detalye ng sumbong na ito, panoorin. Ako po ay isang security guard ng Northern Star Security Agency. Balik sa itong buwan na po doon sa duty. Ang problema kasi ng agency, nabibigay sila ng sahod na wala man lang pislit na binibigay. Isang katok ko po ng September, hanggang ngayon po hindi ko pa po natatanggap. Ang gusto ko lang mangyari ay makakuha ko lang kung pag nagsahod ba, makita namin kung talagang totoo. Nabibigay sila ng mga pislit. Gusto ko na rin makakuha ang sahod ko at gusto ko na rin umalis sa agency neto. Sana po matulungan ako ng ni Sir Ben at si Sir Carl sa bitag. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ngayon naman, makakausap natin sa kabilang linya ang nagrereklamong gwardiya na si Tatay Joel Naculpa. Magandang araw po sa inyo. Sir Joel? Good morning, sir. Yes, Magandang araw po sa iyo. Magandang umaga po sa inyo, Sir Joel. Kamusta na po kayo? Andito pa rin sa bahay po sa Paliparan po, Dasmariñas, Cavite. Alright. Sir Joel, diretso na po tayo siguro sa usapin ng inyong sumbong. Nabasa ko po kanina na inireklamo nyo po na yung huli nyo pong cut-off ay hindi nyo po nakukuha. Tama po ba? Opo. Okay, pakikwento po sa amin, Sir Joel, paano po nangyari yun? Pumasok kasi ako diyan sa Northern Star Security Agency po. Noong August 28. Sahod namin, nasahod pa ako ng 9 days pala. Sahod mo ng 9 days? Opo. Sahod ng 9 days, yun yung parang inaantay mo na mabayaran sa'yo, tama ba? Opo, yung operation officer si Anong pangalan, sir?
Nelson, hindi ko na bakit. Barrios po, si JB Barrios. Okay. JB Barrios. Jimmy Barrios, tatay? Opo. Ano po si Jimmy Barrios? Operation officer po siya dan. Operation officer. Tama po? Opo. Edison Barrios po ba, Tatay Joel? Barrios. Barrios po apelido. Barrios ang apelido. Ito po yung, kumbaga, pinaka-boss mo. Opo, siya, pinakahit siya, Northern Star. Opo. Sige, tatay. Tatay, ano po bang naging problema? Bakit natatagalan na makuha yung, sinasabi mo nga, isang cut-off na sahod? Hindi pa nga binigay dahil umuwi po ako doon sa probinsya namin, sa Negros. Negros na asawa ng kapatid ko eh. Okay, so Si Ruben. Sir Joel, no, ikaw ay umuwi sa probinsya, tama po ba? Opo. So, doon naman sa part ng agency, sinubukan ka bang tawagan? O sir, yung sahod ninyo ay ready to pick up na ba? May ganong klaseng pangyayari ba? Hindi naman po ako tinawagan o gano'n. Pero Pero nakaschedule ka na ba, Sir Joel, dun sa pagkuha ng sahod or sadyang wala talagang planong ibigay sa yung sahod mo? Hindi ko pa nakausap sa Merkulis pa daw. Kaya pumunta ako ng Sabado, kaya binigyan ako ng... Kailan po ito, tatay? Itong Sabado 27, itong November, Aha, okay. December 7, pumunta ako ng Sabado, binigyan ako ng CE, cash advance na 500 pesos. Binigyan ka ng cash advance, bakit hindi na ibinigay yung sahod mo sa'yo? Anong rason daw nila? Inantay pa daw yung operation manager, ang pangalan... So, inaantay yung operations manager. Okay, tatay, medyo tulungan mo lang ako dito, no? Medyo nahihirapan lang po ako, no, para maintindihan. So, nung hinihingi mo ba yung mismong sahod mo doon sa agency? Opo. So, hiningi mo ang sahod mo doon sa agency. Sino po ang kausap ninyo? Si Barrios ang apelido. Si Barrios ang kausap mo. Anong sabi ni Barrios doon sa sahod mo? Makukuha mo ba o hindi? Ako daw, sabi sa Merkulis pa pagdating ni... Okay, bumalik ka ba, Sir Joel, nung time na sinabi nila na Miyerkules ka bumalik? Merkulis yun itong Merkulis. Lunes pa lang ngayon eh. Sa darating na Miyerkules. Ngayon darating na Miyerkules. Yung ibig ko sabihin, tatay, noon, nung bago ka lumapit sa amin, kasi siguro tumawag kami, kaya siguro sinasabi Miyerkules, nung time noon na hinihingi mo yung sahod mo, anong rason nila? May mga nasabi ba sila kung bakit or may specific ba silang araw dapat na ibibigay sa'yo? Ano bang naging usapan ninyo doon noon? Wala naman sabi. Dahil pamasahe ko, uwi ako ng Paliparan, Las Marinas. Binigyan na ako ng CE. Ng Sabado lang. Sabi, balik ka na lang sa Merkulis. Darating si Rumi. Okay. Sir Joel, no, para lang siguro mas madali, tinatanong ko po bago po kayo lumapit sa amin, bago po kayo lumapit sa Bitag, nagkaroon ba ng pag-uusap noon tungkol po sa sahod ninyo? Ano pong dahilan kung hindi po ito nabibigay? Wala man silang binigay. Sabi, mag-CE ka na lang. Sa Merkulis pa balik, darating si Rumi Perez. Opo. Tatay Joel, bakit po kaya delayed ang pasahod? Ano po bang rason? Hindi ko nga rin alam, baka... Okay, sige po Sir Joel, no, para siguro masagot na po, bukang nangihirapan kayo sa pagkwento dito po sa inyong problema. Siguro mas maganda kausapin na natin ng agaran ngayon ng itong agency para at least magawa na ng paraan at matapos na yung problema. Alright po? Opo. Pero mukhang calling pa pala. Alright, sige. So, Sir Joel, siguro balikan lang kita ulit. Tungkol naman doon sa agency na parang sinasabi, Miyerkules mo makukuha. Ano ang sabi sa iyo nung Sabado?
Yung sabi nga pinasiya, pinasiyahin muna ako dahil wala pa si Perez. Pinaaantay ka dahil wala pa itong Perez at Wednesday mo daw makukuha. Tama ba? Opo. Puro CA lang, tatay. Tama po? Oo, sila po, binigay. Opo. Tatay, ano bang status mo sa agency na to? Dito ka pa ba nagtatrabaho? Naka-duty ka pa ba? Hindi na ako eh. Dito na ako sa bahay, sa Paliparan. So, ano, Ah, resign? Dasmariñas. Nag-resign po ba kayo? Purse na lang dahil malayo ang duty. Alam po ba ng agency na nag-resign na kayo, tatay? Nagpaalam po ba kayo ng maayos? Hindi pa po, naka-duty ako doon dito sa Lagro. Duty ako doon sa may bakanting lote din yun. Okay. Tatay, no, baka hindi niyo po nakukuha ang tanong ng aking co-host. Yung tanong po niya, tatay, kung kayo po pa ay nag-resign ng maayos, nagpasa ba kayo dun sa agency na kayo na po ay magre-resign? Opo. Nagpasa po kayo sa HR nila na resign na po kayo? Ando na po. Naipasa mo na yung papel, tama ba, tatay? Opo. Okay. Sige. Siguro mukhang hindi sumasagot yung agency pero basahin na lang natin itong statement nila. Tatay, dyan ka muna, no? So, nakausap ng BITAG ang Operations Manager ng Northern Star Investigative and Security Agency. Ayon sa kanila, nung panahon daw ng September ay nag-leave daw si Tatay Joel ng isang buwan at hindi na nito nahintay ang kanyang sweldo bago ito mag-leave. Pagbalik daw ni Tatay Joel galing sa kanyang leave ay nagkaroon din naman daw ito ng schedule sa pag-claim ng kanyang sweldo. Ngunit si Tatay Joel daw ang hindi nagpupunta sa schedule nito. Maging hanggang ngayon daw ay may schedule ito na pagkuha pero hindi ito nagpupunta. May nagiging problema rin daw sila kay Tatay Joel dahil nagpapadalas daw ang pag-awol nito o ang pag-absent without leave sa mga kumpanya na napapagdestinasyon niya. Well, siguro ganito na lang, no? Kasi nakikita ko naman kahit papano yung mukhang si tatay din ay nahihirapan. Baka din siya ay nahihirapan sa trabaho. So, siguro mas maganda makausap natin ngayon itong DOLE just probably to request assistance para din matulungan si tatay at ma-mediate para lang mabigay ang karapat-dapat na sahod po para sa kanya. So makakausap natin sa kabilang linya itong media arbiter ng DOLE NCR, si Attorney Karen Ann Bueno. Bueno Halmasco. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po, Sir Carl. Yes. Attorney Karen, no, may concern lang kami. Ito pong tungkol kay Tatay Joel. No? Kasi may problema lang po siya. Parang hindi niya po ata na kukuha po ang kanyang sahod. Maybe I think there's a miscommunication or misunderstanding dun sa part ni Tatay or dun sa part ni agency. Mukhang nahihirapan din si Tatay, no? Pagka kinukuusap namin, parang medyo may misunderstanding, miscommunications lang. So baka nagkaroon lang ng hindi magandang pag-uusap or hindi magandang pagkaintindi. So, ma'am, ano po magagawa siguro ng DOLE NCR na siguro para sa amin kung pwede po i-request na for possible assistance lang na mapatawag yung agency, itong si Sir Joel, para lang po na kahit papano mag-represent po yung DOLE on behalf po ni Sir Joel. Kasi para at least si tatay hindi na din mahirapan, ay ang DOLE po ang tatayo po para sa kanya. Yes po, Sir Carl. Pwede po namin ma-assist si Sir Joel regarding po dun sa sinasabi pong delayed po na pasahod po sa kanya. Pwede po namin ipatawag sila pong dalawa ni agency para po magkaroon po ng pag-uusap. Doon po sa sinasabing pag-claim po ng kanya pong sahod, if sinasabi naman po ng agency na magbibigay naman po sila, willing naman po silang magbigay po ng kinakailangan, mas maigi po yun, mas mapapadali po yung ating magiging pag-a-assist. Bukod po dun yung binabanggit na resignation naman po ni tatay, tama po yung binabanggit ko kanina, kinakailangan po nagpasa po ng letter si Sir Joel kay agency at least 30 days po prior po dun sa sinasabing resignation.
Okay. Attorney, no, gusto lang naman namin also is para ma-clear, magandang point yung sinabi ninyo, yung dun sa part na pagre-resign, ma-clear yung lahat ng bagay, kung kailangan din mag-clearance, lahat, on the part kung may concern din si agency, and on the part kung may concern din itong si tatay, ay ma-solve na po lahat para wala na pong problema for both sides. Siguro yun na lang po yung marirequest ko na kahit paano na magawa ninyo pong assistance dito po kay Tatay Joel. Yes, sir. Okay po. Alright. I-assist po namin si Sir Joel po. Alright. Sige po, Attorney Karen, no, maraming salamat po sa inyo. Welcome po, Sir Carl. Alright. Thank you po. Ngayon naman, no, Tatay Joel, nandiyan pa kayo? Dito pa po. Okay, makinig po kayo ng maigi, no, para po sa susunod natin na gagawin. So, kausap ko po ang DOLE, sila po ang tatayo sa inyo para mag-aasista tungkol doon sa pag-usap doon sa agency at sa inyo, kung ano pong kailangan nyo din ipakita, kung sakaling may papeles pang kulang, dokumento para sa clearance, ipakita nyo din. And then doon naman sa part ng agency, kung ano dapat ibigay sa iyo, ibigay din nila. So yun naman po ang gusto namin na mangyari, na magkaroon ng maayos na pag-uusap between sa inyo and doon po sa agency para matapos na po ang problema ninyo. Alright po, Tatay Joel? Opo, salamat sir. Salamat. Alright, maraming salamat po sa inyo, Sir Joel. Thank you. Alright. So, dyan tayo nagtatapos, no, sa sumbong na to na ito ay nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, ilalaban kay Digiiwan. Ito ang hashtag, ibabitag mo. Susunod. OFW, pinauwi ng among Arabo. Kontrata na 2 taon, hindi na natapos. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo Community Service Partners. Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, advocates for responsible gaming. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. CLTV 36. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulpo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. May puso siyang nagmamahal sa mga nasa ibaba. Siya ay nakikilala nyo na tumutulong sa maraming may hirap ng walang kapalit. Etong Candaba is considered an agricultural land. So mahalaga po sa akin bilang isang mamamahayag, kung hindi nyo alam, nag-aaral po talaga ako ng agriculture. Marunong po kami makinig at nakikinig po kami. Trabaho ko po, hanapin yung pawang katotohanan at sabihin ng katotohanan at tumulong. One of the crucial problem po that we face today is about mental health and emotional well-being po ng mga bata at ang mga kapwa namin kabataan po. Ang social media causes depression doon sa mga kabataan kasi iba na ngayon napapahiya, pinahihiya. Sana makagawa po kayo ng isang programa na kami pong mga nasa lower level po ng panunukulan sa barangay ay mapag-ukulan po ng pasil. Kung may solusyon ka, yung dati, palitan mo yung luma sa bago. Solusyon yun. Ang Mandanas ruling ay yung perang 40% nakukuha ng gobyerno, binibigay dapat sa LGU. At magagamit yun sa mga proyekto pero at the same time pati sa serbisyo. Sana ma-institutionalize yung kanilang organization. Yun ang sinasabi ko Through you. kanina. Health workers, tanod, everybody. So anyone will listen, magsasaka. Sinong tatanggol sa kanila?
walang kalaban-laban dahil wala silang mukha, wala silang boses. Kanino tatakbo? Sa akin. Advocacy na namin ipagtanggol. Tumayo sa mga walang mukha, walang boses, walang kalaban-laban, biktima ng sinasabing pang-abuso, pananamantala, panloloko, pagpapabaya. Para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinaing. Hotel Sogo, so clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day, handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Sa paglalakbay ng hashtag ipabitag mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng bitag ang Cebu Pacific Philippines. Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone! Please watch Cabinet at Work every Monday at 4 p.m. IBC 13. Tinututukan ang bawat panig ng bansa para maghatid ng mapagkakatiwalaan at napapanahong balitang kailangan mo saan man at kailanman. Buong pusong naglilingkod para sa bayan. Kasama ang mga maaasahan at mahuhusay na mamamahayag at tagapaghatid ng balita. Sarina Luzwegro, Princess Jordan, at Julius Segovia. Tutok 13, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon. Dito lang sa IBC 13. Rain or shine, be active, stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Nagbabalik ulit ng hashtag ibubitag mo. Inaman sa huli natin sumbong ngayong araw, OFW daw, length of service ang hinihingi. Mga boss, lahat ng klase ng problema ay palaging ginagawa na agaran solusyon ng bitag. Tulad na lamang ng problema na inilapit ni Julie na isang OFW sa Saudi Arabia. Ang kanya kasing employer biglaan na lamang daw siyang tinanggal at pinauwi sa Pilipinas. Mula 2015 ay nagsilbi siya bilang isang domestic helper sa kanyang amo na Arabo, pero nakaraang November ay biglaan daw siyang pinauwi ng walang dahilan. Ang plane ticket niya daw, pauwi ng Pilipinas, siya pa raw ang sumagot. Tanong ni Julie sa bitag, bukod sa last pay na kanyang natanggap, ay mayroon ba siyang karapatan na makakuha ng length of service para sa 9 years na pagtatrabaho? Para namang yung detalye ng subong na ito, panoorin.
Ako po'y lumapit sa bitag para isangguni ko po ang aking problema na hindi ko po nakuha ang aking end of service. Mula 2015 po hanggang 2024. Ako po'y isang OFW sa Saudi. Umalis po ako dito sa ating bansa ng 2015 po. Pumunta ng Saudi, under agency po. Tapos umuwi ako ng 2017 dito sa Pilipinas. Tapos po, mga 2 months po ako dito sa ating bansa. Then bumalik po ulit ako ng Saudi sa dati ko rin pong employer. Sila po ang nagbigay ng aking pamasahe. Umuwi po ako ulit ng 2019. After po na makauwi ulit po dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, pinabalik po ulit ako doon sa bansang Saudi po. And then after po yon, direct hire na po, wala na pong agency. Katapos yun, tagal na naman po bago ako nakauwi, sir, kaya may pandemic pong dumating. 4 years po yun. 2023 po ulit ako nakauwi po ulit dito sa ating bansa. And then, bumalik po ako ng 2024. Ito lang po na January. And then, di ko po akalain na itong November 20, bigla po akong pinauwi. Di ko po alam kung anong dahilan. Tapos po yung sweldo ko po nitong November, yun po ang pinambili nila ng ticket ko po pa uwi. Yung kontrata ko po na 2 years, hindi pa po natapos. Dapat 2026 pa po matatapos yung kontrata ko. Kaya Sir Ben Tulfo at Sir Carl Tulfo, sana po matulungan niyo po ako sa aking problema po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Para po sa reklamong to, makakausap natin ngayon ng live sa ating studio si Nanay Julie. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Good morning, ma'am. Okay, ulitin lang natin, ma'am, para okay po yung lapel ni ma'am. Sige po, ano pong pangalan niyo, ma'am? Ako po si Julie Sanchez po. Okay, sige po. Kayo po ay OFW, dating OFW. Opo, ma'am. Ilang taon po kayo nagtrabaho sa ibang bansa, Nanay? Bali, 9 years po, ma'am. Mula 2015 to 2024 po. Ito pong 9 years na to, iisang amo lang po ito? Opo, ma'am. Okay. Ano po ba kayo, under agency or? Nung una po, ma'am, yung 2015 po, agency po. Tapos nung bumalik po ulit ako, direct na po, ma'am. Okay, so directly hired ka nung nung amo mo. Yung amo mo ay isang Arabo po. Okay. So for 9 years sa kanya ka talaga nagsilbi. Ano pong trabaho niyo doon? Isang domestic helper po, kasambahay. Ano po yung usual na trabaho niyo doon, Nanay? All around po, ma'am. Tiga-luto, tiga-alaga po ng bata, lahat na po ng trabaho sa loob ng bahay po. Sa akin po lahat. Tumagal kayo ng 9 years? Opo, ma'am. Ano po, ibig sabihin nun, mabait ang amo mo. Tama po ba Opo, ako? ma'am. Sige, ikwento mo sa amin kung paano ka tratuhin ng amo mo doon sa Saudi. Yung 9 years po na tinagal ko po sa bahay po nila, wala po talaga akong masabi, ma'am. Talagang mabait po sila. Pero nung nitong 2023 po, nung bumalik po nga ako, nagbakasyon nga po ako ng 2023, ma'am. Tapos bumalik pa ako 2024, nung January lang po, kumuha po sila ng isang kasama po sa bahay. Mula naman na po nung parang nag-iba na po yung nila sa akin. Kasi medyo matagal yung bakasyon mo, halos 1 taon. Tama po ba ako? Hindi, ma'am. 2 months lang din po, ma'am. Sa 2 buwan na nagbakasyon ka, nagkaroon ng kapalitan mo? Opo, ma'am. Pinay rin po ba to? Or ibang lahi? Pinay din po, ma'am. Okay. So, nung pagbalik mo, galing sa bakasyon, doon na nakaramdam ka na medyo pagbabago? Opo, ma'am. Tulad ng alin po? Yung parang mainit na po yung nila sa akin. Pag yung parang ako na po yung baguhan, yung bagong pinasok po nilang kasambahay, parang yun na po yung matagal na ganun po. Baka siguro kasi sa 2 buwan na pahinga mo, siguro nagkaroon ng pagkakataon na nakita nila yung kakayanan nitong isa. Kaya parang nag-iba ang kanilang perspective, no? Parang siguro naisip nila na baka mas okay to. Hindi ko sinasabi na tama yun. Sinasabi ko lang na ito yung baka posible na nangyari. Or yung isa pa, baka nasuhulan itong kabila. Sinabi na. Kayo ilan taong ka na, Nanay? 53 na po, yung ma'am. pumalit po sa inyo na isa pang... 40. So may age difference. Pero syempre, of course, may ginawa ka bang kasalanan sa employer mo? Wala naman po akong ginawang kasalanan dahil
nitong ano nga po, nitong huli, sabing ganun, bakit daw mali-mali na daw yung pag nag-utos po yung mga anak po niya, sabing ganun, Julie, bakit iba-iba yung binibigay mo? Sinasadya mo ba? Sir, bakit ko naman po sinasadya, sir? Ang tagal ko na po sa inyo, bakit magkakamali pa ba ako? Kahong ganun, ma'am, sa sir ko. Yun po. Tapos, yun nga po, yung mainitin na po yung ulo ng sir ko, ganun. Yung madam, ganun rin po. Iba na po talaga ang pakikitungo sa inyo. Iba na. Ito pong pag-alis nyo sa amo ninyo, sino po ang sino ang nag-initiate? Ikaw ba ang nag-request na ayoko na po magtrabaho o sila ang, paano naging usapan na nakabalik ka rito sa Pilipinas? Ano po, nagulat na nga lang din po ako na ganun nga po sabi ng sir ko na pauwiin na nga daw po ako nitong. Sabi ko, sir, anong dahilan? Bakit pauwiin niyo po ako, sir? Sabi ko, hindi pa po tapos yung kontrata ko. Saka may nag-aaral pa nga po akong anak ako. Basta sabi niya, ayaw na daw nila sa akin. Sabi ko, hindi naman po. Anong naging dahilan daw aside doon sa pag-aayaw na sa iyo? Anong daw ayun dahilan? lang po, sir. Yung mali-mali na daw po yung pag inuutusan nga po, ang baba po na dahilan, sir. Tapos, okay, sige. So, to cut things short, yung naging problema is parang inayawan ka na ng dati mong amo. Opo, sir. Okay, siguro balikan lang natin doon sa part na narinig ko parang dinirect hire ka. Opo, sir. So, anong taon ka ba nagsimula na mag-OFW doon na under ng agency? 2015 po ako nag-umpisa, sir. 2015 ka nag-umpisa, anong taon ka nag-direct hire? 2017 po. 2017, alright. Bakit po kayo nag-decide na mag-direct hire? Di na lang po kayo mag-under agency? Yung dati ko pong agency, sir, nag-close na daw po. Okay, so nag-close ang agency. Sinubukan mo ba maghanap ng iba? Or nag-reach out ka ba sa local embassy para lang at least ma-inform sila na meron ka ng amo, direct hire ka na, kahit pa paano meron silang record na talagang alam nila na at proprotektahan ka din. Kasi yun din ang purpose ng agency para protektahan yung ating mga OFW abroad. Hindi na po ako naghanap ng ibang agency. Opo, ma'am. Nagtiwala ka na rin dun sa amo mo na syempre kilala mo na pumayag ka sa direct hard na set up. Opo, ma'am. Ganun na nga po. Kaso ngayon may problema ka nga, ma'am eh. Ngayon tinanggal po kayo dahil hindi mo masabi kung anong specific na dahilan. Ngayon po nakauwi na kayo sa Pilipinas. Ano po naging setup nun? Sino nagpa-uwi sa inyo? Iyon nga po yung sir ko, ma'am. Okay. Tapos sabing ganun, yung sweldo mo ng November, iyon ang pambibili namin ng ticket mo, sabing ganun din. Sabi ko, bakit, sir? Sabi kong ganun. So kinaltas sa sahod mo yung ticket pa uwi? Opo, ma'am. Okay. Yun po talaga pinambili nila yung sweldo ko ng November. Sabi ko, sir, bakit naman po, yan tagal-tagal ko na po sa inyo, sir. Sabi kong ganun. Hindi nila shinolder? Hindi po. Hindi na po nila ako sinagot nun, ma'am. Okay. Sige. Ganito na lang, ma'am, no, para magawa na natin ng paraan kaagad itong sumbong mo. Makakausap natin siguro sa kabilang linya itong Director 3, Migrant Workers Protection Bureau or DMW. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Eric Doliete. Magandang umaga po, Sir Carl, at sa inyo po lahat dyan sa studio and sa lahat po nakikinig at saka nanonood po ng programa. Attorney, may concern lang kami itong si Ma'am, if I'm not mistaken, 2015 ay lumipad siya ng pa-abroad, maging OFW at sa Saudi. Pagpatak ng 2017, she decided to undergo sinasabing direct hire dito sa kanyang amo. And nangyari, I think nagbakasyon siya noong nakaraang 2023 up to 2024 January, parang 2 months. And then nagkaroon na ng parang ibang pagtrato sa kanya at nakita niya na mayroon ng ibang empleyado or ibang kasambahay doon sa sinasabing lugar. Ngayon naman, umabot sa punto na parang lagi na siyang pinag-iinitan ng kanyang amo, then eventually ay siya itinanggal. Ang naging problema lang po dito is yun nga, nawala po siyang agency. So, medyo doon din po nagkakaroon ng problema. So, ano po magagawa po ng inyong tanggapan bilang part po ng DMW? Maraming salamat po, sir. Gusto ko lang po linawin yung nangyari po kay ma'am. Yun po yung kasi tinatawag nating balik manggagawa na siya. So tama po na parang direct hire na po yan. And kasi natapos na yung kontrata, bumalik po siya. The foreign employer and the worker agreed on to return para po dun sa Now, two things po. Ang nakita ko po kasi yung nangyari, although direct hire na po si ma'am,
malinaw po na may paglabag po yung foreign employer po sa tatawag nating illegal na pagputol ng kontrata, no, yung tatawag nating illegal termination. Ito po ay tinuturing na gross violation po ng DMW rules. So pwede po nating tulungan si Nanay Julie para makapag-file po dito sa atin ng kaukulang kaso po dito sa foreign employer. Now, doon po sa ibang claims po niya siguro, i-coordinate po natin to sa Migrant Workers Office po natin sa Saudi po, no? Okay. Sige po, sir, no, yun naman ang gusto namin na mangyari, na talaga ma-call ang attention itong kabilang panig, itong sinasabing dati niyang amo. Well, hindi naman na tayo mag-i-expect na siya yung makakabalik. Bagkus kung may makukuha pa siya. Ano ba, sir, yung attorney, nakikita niyo yung timeline dito, dun sa pag-usap and everything, para lang at least alam ni ma'am yung mga posibleng senaryo na mangyari po dito? Yung pag-file naman po dito sa atin, napakadali lang po, no? Anytime po, pwede po siya pumunta sa ating opisina. Meron naman pa tayong mga reading abogado po na mag-a-assist po sa kanya mag-file ng kaukulang kaso po laban sa foreign employer. Since ito naman po ay kasong administratibo, so she can expect po siguro mabilisan lang din yung resolution po ng kaso. Alright. Okay. Attorney Eric, para lang po sa kaalaman ng mga OFW natin, no, kahit na nasa Pilipinas sila, pwede sila magsampa ng kaso, or ito nga, sabi mo nga, baka mapatawag po yung amo na nasa ibang bansa po, attorney. Tama po. Actually, ma'am, yun nga, magpa-file po siya kasi po, itong mga amo naman po ito, no, naka-accredit naman po ito sa atin. Ibig sabihin, nandun po sila sa roster ng mga foreign employees po na pwede mag-recruit po dito sa atin sa Pilipinas. Now, papatawag po yung DMW, no, pag nag-file po ng kaso si ma'am, yun nga lang ito, sa kasong administratibo. Kung nasa kanya po, kung a-attend po siya ng hearing, nevertheless, kung hindi po siya a-attend ng hearing, ibig sabihin po niyan, matatalo po siya sa kaso. So, ina-advise din natin, sir, na talagang bukod sa pagpa-file, maging active dun sa pagpa-follow up sa case. Opo, oo. Kasi ito may penalty po ng permanent disqualification po ito to engage in overseas employment po ito. So, tatanggalin po natin yan sa roster, no? Yung accredited foreign employer po yan para hindi po maulit sa ibang mga mga kababayan po natin. Tama, Attorney Eric. Actually, nabanggit din po ni Nanay Julie na may isa pang Pinay kasi may pinalitan siya eh. So, may isa pang employed OFW itong inirereklamong amo. So, baka Attorney Eric, pwede na rin nating silipin yung welfare ng isa pang OFW. Baka magaya sa sitwasyon ni Nanay Julie, Attorney Eric. Actually, ma'am, kung mangyayari po niyan, halimbawa, dahil meron siyang kinuhang Pinay ngayon, for instance, tapos magpapail si Nanay Julie sa atin po, kung ito po ay foreign employer na suspende o kaya na po sa blacklist, hindi po papayagan ng DMW na makabalik po yung kanyang kinuha o kinukuhang OFW po sa kanya. So, ibig sabihin po, magkakaroon po ng drawback sa foreign employer kung hindi po siya cooperate po sa atin. Ayun. At least naririnig po ni Nanay Julie na may pag-asa pa na kahit nandito siya sa Pilipinas, kahit paano makakasingil din tayo at Nanay Julie. Okay po? Attorney Eric, salamat po sa pagsagot nyo ngayong araw. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Okay. Alright. So, Nanay, very much clear na nangyari ngayong araw doon sa pagkausap natin kay Attorney Eric. And also as well doon sa ating lahat ng mga nanonood ngayon and ating mga OFWs na nagsusubaybay na napakahalaga talagang usapin dito pagdating sa ating mga kapwa OFW. Ngayon naman, siguro doon sa usapin, kasi iba siguro nagtatanong or question tungkol doon sa kanilang agency, meron ba yung puwang doon para sa mga direct hire na may protection pa rin kayo at may karapatan pa rin kayo na mag-file ng case doon sa dati niyong amo kung sakaling hindi nagbabayad ng tama or biglaan kayong inalis. Well, marami na naibanggit kanina si attorney na siguro very much important kagaya ng illegal termination ng contract and many other things na pwede siguro silipin. So para sa ating mga lahat ng OFW nanonood ngayon, mag-iingat po tayo sa ating mga nakakasama dyan abroad, especially ang ating mga amo, and make sure na talagang tayo sumusunod sa ating batas. So Nanay, maraming salamat po sa inyo sa paglabit po dito. Maraming salamat din po, sir. Ma'am, salamat din yung po. bilin ni attorney na hindi porket nag-file po kayo, ipapabayaan nyo. A-attend din po kayo ng hearing. Okay? Importante po yun.
ano pong dapat i-presenta po na ako? Kami na pong bahala, Ay, okay. mamaya. Tuturuan ka namin, nanay. Okay po? Okay po. Alright, sige nanay. Maraming salamat po nanay. Okay. At dyan tayo nagtatapos ngayong araw dito sa ating sumbungan. Hinggit sa sumbungan, investigahan anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag, ilalaban ka di iiwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Bitag Tulfo, ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag Ibabitag mo. Sige, upo po kayo, Nay, ha? Okay, sige, Nay. Sige. Ilan taon na si Nanay? 99. Kumusta kayo, Nay? Kumusta ka raw? Nandiyan na rin. Okay. Ilongga ba siya? Ay, Ilongga. Kamusta ka ko nun ay? Okay ka lang? Nagutom lang. Okay, sige. Kung may mainit na lugaw na may ano ba, na may itlog or scaldo, can you do that? Ano? Uyan mo lugaw nga may itlog? Okay? Okay, anong problema ni Lola? Ako nag-aalaga sa kanya. So may bahay siya, may bahay kami. Ngayon, may nakatira doon sa Bahay? Sa bahay na bali apo na niya. Ngayon, kumbaga sa may project kasi yung NHA, binigyan na sila. So yung natira sa amin, yun na lang tinitira ni nanay at saka ni tatay. Ang tatay ko patay na. Sabi ko lumipat muna kayo. Kasi Baka naman mahirap yun. Hindi sir, apat na palapag yung bahay ng nanay Apat na niya. palapag? O tapos binigyan na sila ng NGC na sharer ba? Kung ako sa iyo, wag mo nang ilagay sa alanganin ang nanay mo kung saan ka, nandoon ka na lang. Nandoon na lang siya. Ayun nga sir, ang problema ko nga dyan sa kanya. Bakit mo sinaproblema? Dapat Yung pa naman. bahay, kasing bahay niya, gusto ko sanang pauwi na sa bahay niya kasi Pag pinauwi mo siya sa bahay niya, sino mag-aalaga? ano nga kami, doon kami at Well, unang-una, pag gusto ko muna mag-usap tayo, dalawang klaseng problema mo. Una, kung ako tatanungin mo, ang nanay ko pumanaw ng 98, hindi siya umabot ng 99. Kamakailan lang, 2 buwan lang nakalipas, namatay ang tanay namin, mga Tulfo brothers. Dapat matamasan niya yung atensyon na binibigay mo sa kanya para kung pumanaw man siya, hindi magiging mabigat sa iyong kalooban. Marami kasing iba, pag wala pumanaw na tsaka palang umiiyak, nagsisisi. Huwag mo na munang isipin yung kunin yung... Kasi ikaw rin naman makikinabang eh. Bakit mo siya ginagawang sangkalan na parang ililipat mo siya para kasama ka? Huwag na ganun. Yung kanyang pananatili sa mundo ay nabibilang na lang. So, ituturing ko siya ng parang nanay ko. Dahil ang nanay ko pumanaw. 2 taon bago nakita ko na nabuhay pa siya, panay ang hingi ko ng kapatawaran. Na sabi ng nanay ko, bakit ka humihingi lagi ng kapatawaran? Wala ka namang masamang ginawa sa akin. So, ginawa ko ng ginawa yun kasi habang nabubuhay pa, mas magandang lubos-lubusin mo. Kasi pag malawala na siya, tsaka ka magsisisi. Ano daw sabihin? Ano, Nay? Bakit nag-crying daw? Tinatanong, bakit ka umiiyak? So, okay sa akin, unahin mo muna yung nanay mo. Tsaka natin pag-usapan yung NHA. Kasi matagal yan eh. Abutin tayo ng taon. So kasi baka nakalimutan mo na ang nanay mo parang nandyan lang. Dahil sa kagustuhan mo makuha yung bahay, mailipat mo siya. Hindi na mangyayari yan eh. Bago mo siya malipat, baka wala na siya sa mundo. So, yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Tutulungan kita, pero ang gusto ko mangyari, may kondisyon. Ilagay mo sa tabi mo. Alagaan mo muna, tsaka tayo mag-usap sa NHA. Kasi ikaw makikinabang sa NHA. Hindi niya na kailangan yun. Kailangan niya ng aruga.
Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo. Karamihan gusto namin makita yung pang-aabuso. Na pag may nangyaring masama daw kay JR, ako daw po mananagot. Inubos niya yung pera namin sa Magkano nawala? Nawala. Alright, good. I want a picture of this guy. Thank you, sir. Masaya na ka. Ikaw lang yung last talaga taong alam kong makatulong. Kung niloko ka, respetuhin mo siya. Amo mo siya eh. pinabayaan ka, inabuso ka, Opo, sir. pinagsamantalahan, Mo nang pasahin, wag mong lokohin. ipabitag mo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Siya'y matapang, maawain, matulungin, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Alam mo nang di tayo iiwan, siya'y nandyan hanggang makinig sa atin. Ako sa kanyang salamin. Nananatiling media, laging nakasalamin. Hindi naman ako dulit. Bibitagin ang mapanlamang, benditag Tulfo, kasama natin. Ilalaban ka hanggang dulo, maawain, matulungin. Pauwiin mo o hindi? Pauuwiin siya. Good. Kasi habang nalalagay sa alanganin, hindi mo papauwi ito. Pag mo sa bato, bibitagin ka namin. Benditag Tulfo, tagapagtanggol na Benditag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Benditag Tulfo. This is the root of the problem. Hindi kami harassment dito. Parating ng malinaw ang kinabukasan, dala mo ay liwanag sa daan ng kamalan. Puntahan natin itong putok sa buho na travel agency na to. Tinitingnan natin, mukhang may lusutan dito. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Gwen, wag mo abusuhin itong mga malilit na tao. Tatayo ako rito sa mga tao na to. Ayaw na ayaw ko. May naaapi. Tututukan, maling sistema, bibitagin ang ugat ng problema, mataas ka presyo ng pagkain, aalamin at bibitagin, pantay na serbisyo sa kalusugan, mahirap man di pababayaan ang paggaling ng may sakit, di hihinto hanggang makamit mga minamaltrato sa trabaho, tutulungan niya kayo, tutugisin ang mapang-apuso, malapit man o malayo, mga durobon putok sa bulo, dudurugin niya kayo, kriminalidad na siyang perwisyo, sisikapin na masugpo, kabayat sakin sa gobyerno, ilalantad katiwalian nyo, titiyakin, hulog kayo kay Ben Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Ben Bitag Tulfo, Matapang harapin ang anumang hadlang. Parating ng malinaw ang kinabukasan, dala mo ay liwanag sa daan ng kamalan. ilalaban ka, di ka iiwan. Matapang harapin ang anumang hadlang. Parating ng malinaw ang kinabukasan, dala mo ay liwanag sa daan ng Tulfo, Ben Tulfo, Ben Tulfo. Ang programang inyong napanood ay hatid sa inyo ng hashtag Ipabitag Mo Community Service Partners. Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila.
Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, Advocates for Responsible Gaming. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. CLTV 36,